Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong November 7, 2019, hindi sumipot si Martha Calvo Poron sa isang pagkikitang napagkasunduan nila ng kanyang ina. Hindi na siya matawakan at hindi rin napapasa ang mga mensaheng ipinapadala sa kanya. Ang huling bagay na ginawa ni Martha ay ang pagpapadala ng kanyang lokasyon mula sa isang maliit na bayan na tinatawag na Manuel sa timog na bahagi ng Valencia. Sa simula, inakala ng lahat na simpleng hindi pagkakaintindihan lamang ito. Marahil ay nanatili lang siya sa bahay ng kaibigan o nawala ng signal ang kanyang cellphone. Ngunit pagsapit ng umaga, unti-unting nadadagdagan ang pag-aalala ng kanyang ina. Sa una, tila hindi kaanong seryoso ang naging tugon ng mga otoridad. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang lumabas ang buong katotohanan sa likod ng pagkawala ni Martha. Si Martha Calvo Poron, 24 na taong gulang, ang panganay sa 3 magkakapatid. Nagtatrabaho siya sa industriya ng hotel. Ngunit ang tunay niyang hilig ay nasa larangan ng kagandahan at estetika. Plano nilang mag-ina na magtayo ng isang manicure studio. Nakahanap na sila ng pwesto at handa na sana nilang pirmahan ng kontrata. Ang proyektong yon ay magsisilbing katuparan ng kanilang magkasamang pangarap. Magkakapit-bisig at bukas ang ugnayan ni Martha at ng kanyang ina, si Marisol Poron. Araw-araw silang nagkakausap, nagpapalitan ng tawag at mensahe. Si Marisol, isang single mother na nagpalaki sa 3 anak, habang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang bodega ng supermarket, ay buong pusong inialay ang sarili para sa kanyang pamilya, lalo na kay Martha. Lagi siyang nag-aalala sa kaligtasan ng anak, pero hindi kailanman naging mahigpit o mapanghimasok. Ang pundasyon ng kanilang relasyon ay pagmamahal, hindi pagkontrol. Samantala, si George Ignacio Palma na tubong Colombia ay nanirahan sa Spain nang walang kumpletong legal na papeles. Kilala siya ng ilang otoridad dahil sa dating kaso na may kinalaman sa ipinagbabawal na kalakalan. Bagaman ilang ulit na siyang nahuli sa Spain at Italy, palagi nang nakakawang umiwas sa mas mabigat na parusa at nagpatuloy sa kanyang lihim na gawain. Sa panlabas, maayos siyang manamit at makalang, kaya walang akarang pagdududa ang mga tao sa kanya. Kung titingnan, tila walang pagkakatulad sina Martha at George. Si Martha ay bukas ang buhay, puno ng plano para sa hinaharap. Si George naman ay kumikilos sa ilalim ng anino. Nakakonekta sa mga tagong grupo at iniiwasan ng pansin ng mga otoridad. Hindi kailanman inakala ni Marisol kung saan hahantong ang pagkakakilala ng kanyang anak sa lalaking yun. Ang akala niyang karaniwang kabanata lang sa buhay ay magiging simula pala ng isang pangyayaring yumanig sa buong Spain. Ang Valencia, ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa bansa, ay isang sentrong puno ng turismo, kalakalan at transportasyon. Sa liwanag ng araw makikita rito ang masigilang pamumuhay ng mga tao. Ngunit sa ilalim ng kasiglahan, may mga tagong sulok na puno ng lihim na gawain. Dahil sa lokasyon nito malapit sa dagat at sa maayos na mga kalsada, matagal nang nagsisilbing daanan ng Valencia. Kabilang na ang ilang ipinagbabawal na kargumento mula sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng magagandang tanawin at mataong pamilihan, naroon ang tagong bahagi ng lungsod. Mga tirahang hindi rehistrado kung saan naninirahan ang mga taong walang kumpletong papeles, tahimik at halos hindi napapansin. Dito rin nakapamuhay si George Ignacio Palma, malaya sa kabila ng kakulangan sa legal na dokumento. Umuupa ng mga bahay, umukonekta sa iba't ibang tao at nakakailag sa mata ng batas. Mga 37 miles sa timog kanluran ng Valencia, malayo sa ingay ng lungsod at mga turista, naroon ang Manuel, isang tahimik at payapang bayan na may humigit kumulang 2,500 katao lamang ang populasyon. Pagkaunti ang mga gusali, bihira ang mga pulis at napalilibutan ng kabukiran, isang lugar na tila hiwalay sa mundo, kung saan pwedeng magtago ang isang tao nang hindi agad napapansin. Pinili ni George Ignacio Palma ang bahay sa Manuel dahil sa mga katangian yun. Alam niyang kakaunti ang nagpapantay at halos walang makikialam.
Noong November 7, 2019, tulad ng karaniwang araw para kay Martha Calvo Poron, kinaumagahan nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina upang ipaalam na makakansela muna ang kanilang pagkikita. Ang dahilan, may iba siyang makakasama sa araw na yun. Hindi na siya tinanong ni Marisol ang kanyang ina. Buo ang tiwala niya sa anak. Si Martha ay responsable, matalino at sa edad na 24, sanay nang magdesisyon para sa sarili. Bagamat bahagyang nabitin si Marisol sa biglaang pagbabago ng plano, hindi niya ipinakita ito. Hindi na rin nag-usisa pa si Martha at nagpaalam lamang ng maayos. Nag-iwan siya ng simpleng mensaheng magandang gabi ma. Ang pagpunta ni Martha sa Manuel ay hindi kakaiba. Paminsan-minsan, gumagamit siya ng dating apps para makilala ang mga bagong kaibigan. At isa sa mga nakilala niya noon ay si George Ignacio Palma, na muling nagpakita ng interes na makipagkita. Dahil kilala niya na ito, naging kampante si Martha. Ipinagbigay alam niya sa kanyang ina na lalabas siya ng lungsod, pero hindi na binanggit kung sino ang makakasama. Noong araw na yun, sumakay si Martha sa tren mula Valencia papuntang Calera. Mula roon, sumakay naman siya ng taxi patungo sa kanyang huling destinasyon. At sa hindi niya alam, isa sa pinakamaliit niyang ginawa ay magiging pinakamahalagang ebidensya sa kalaunan. Bilang maingat na anak, nagpadala siya ng live location sa kanyang ina. Isa lamang yung simpleng paraan ng pagsasabing nandito ako ma. Isang nakasanayan nilang gawain bilang mag-ina na palaging nagbabantayan. Ang mensaheng yun ang tutulong sa mga investigador na matukoy ang huling lokasyon ni Martha. Isang bahay na paupahan na tahimik na kinuha ni George bago pa man upang hindi magkatawag pansin. Iyon ang huling araw na malaya pang nakakapagplano, nakakatawag at nakakapagbahagi ng buhay si Martha sa kanyang pamilya. Hindi niya alam pati ng kanyang ina na sa mga sandaling yun ay may nagpapadyang trahedya sa likod ng katahimikan. Pagsapit ng umaga ng November 8, 2019, tahimik lang ang bahay ni Marisol. Wala pa ring mensahe mula kay Martha, isang bagay na hindi karaniwan. Karaniwan, may maagang good morning o simpleng update mula sa anak. Sa una, inisip niyang baka napuyat lang ito o pagod mula sa biyahe. Ngunit habang lumilipas ang mga oras walang tugon, muling nagpadala ng mensahe si Marisol. Wala pa rin. Nang tumawag siya, hindi makontak ang linya. Ang mga mensahe sa WhatsApp ay nananatiling hindi napapasa. Doon na nagsimulang mapalitan ng pag-aalala ng malalim na kapa. Si Martha ay laging maingat, lalo na kapag nasa ibang lugar. Alam ni Marisol kung may aberya man, siya ay magpapaalam ito. Lumipas ang araw sa gitna ng tahimik na pag-aalala. Pilit pa rin siyang umaasa. Baka nawala lang ang signal o baka naubusan ng baterya. Ngunit pagsapit ng gabi at patuloy ang katahimikan, unti-unting sumiksik sa kanyang dibdib ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Hindi na ito basta ordinaryong pag-aantala. Unti-unti nang nagmumukhang seryosong pagkawala ang sitwasyon. Pagkalipas ng 24 na oras nang walang balita mula kay Martha, alam ni Marisol na hindi na siya maaaring maghintay pa. Pinuntahan niya ang tanging palatandaan na meron siya, ang lokasyon na ipinadala ni Martha bago umalis. Iyon ay tumuturo sa isang partikular na bahay sa maliit na bayan ng Manuel. Naglakbay si Marisol patungo roon. Pagdating niya, kumatok siya sa pinto. May lalaking sumakot. Maayos ang bihis nito. Kalmado sa panlabas, ngunit ang mga mata ay palaging umiiwas ng tingin. Ang lalaking yun ay si George Ignacio Palma. Diretsong tinanong ni Marisol kung nakita ba nito ang kanyang anak at ipinaliwanag niyang ipinahagi ni Martha ang address na ito bago siya mawala. Mariing itinanggi ni Palma ang lahat. Aniya, wala siyang alam tungkol kay Martha at walang sino mang gumisita sa kanya. Sa simula, magalang siya. Pero halatang naiilang, parang gusto niyang matapos agad ang pag-uusap. Muling nagtanong si Marisol, baka naman nagkakamali lang siya ng pagkilala. Ngunit pareho pa rin ang sagot ng lalaki. Hindi raw niya kilala ang babae at mag-isa lang daw siya buong gabi. Ang tono ng boses niya ay malamig at tila paulit-ulit lang. May kung anong hindi tama ang paraan ng kanyang pagsagot.
Ang kawalan ng malasakit sa boses nagbigay ng bigat sa dibdib ni Marisol. Ngunit sa mga oras na yon, isa lamang siyang ina na nag-aalala, walang kapangyarihan o opisyal na otoridad. Kaya't wala na siyang nagawa kundi umalis. Habang lumalayo sa bahay, ramdam niya sa kanyang pakiramdam bilang ina na may alam ang lalaking yun. Wala siyang ebidensya, wala siyang kasama, pero sigurado ang kanyang kutob. Nang araw ding yun, kinuntag ni Marisol ang mga kaibigan ni Marta. Ipinakita niya sa kanila ang address na ipinadala ng anak bago ito mawala. Isa sa mga kaibigan ni Marta ang nagsabing nabanggit noon ni Marta ang tungkol sa isang lalaking nakatira sa labas ng lungsod. Ngunit hindi raw kailanman binanggit ang pangalan nito. Dahil sa wala siyang nakuhang sagot sa bahay, nagtungo si Marisol sa istasyon ng pulisya sa Valencia. Umaasa siyang agad aaksyon ng mga ito. Dahil malinaw na hindi pangkaraniwan ang sitwasyon. Nakinig naman ang opisyal na naka-duty. Nagtanong ng ilang karaniwang detalye. Hanggang sa dumating sa tanong na magiging mahalaga sa lahat ng susunod na pangyayari. Gaano na siya katagal na wala? Sumagot si Marisol mahigit isang araw na. Umiling ang pulis. Hindi raw yun sapat. Ipinaliwanag niyang may karapatan ng mga nasa hustong gulang na hindi muna magparamdam kung gugustuhin nila. At hanggang walang malinaw na palatandaan ng panganib, hindi pa ito matuturing na kaso ng pagkawala. Sinubukan ni Marisol ipaliwanag hindi ganoon si Marta. Lagi itong nakikipag-ugnayan. Agad sumasagot sa mensahe at hindi kailanman basta nawawala ng walang pasabi, kahit ilang oras lang. Hindi ito usapin ng kalayaan, ito ay sinyalis na may mali. Ngunit tila hindi interesado ang pulis sa paliwanag. Para sa kanya, walang indikasyon na may nangyaring kakaiba. At kung ganoon, wala silang basihan upang mag-imbestiga o tingnan ng bahay. Hindi nagpatinag si Marisol. Ipinilit niyang kahit papaano, maitala man lang ang kanyang report. Pumayag ang pulis, ngunit napakasimple ng pagkakasulat. Wala roon ang mahahalagang detalye. Tulad ng pagpunta niya sa bahay sa Manuel, ang kakaibang kilos ni Palma, at ang lokasyon na ibinahagi ni Marta bago siya mawala. Nanatiling pangunahing impormasyon lang ang nakasulat. Ang maselang bahagi ng kwento ay hindi nilagay. Ang naging resulta, walang pagbisita sa lugar. Walang tawag, walang follow-up. Wala ni isang konkretong aksyon. Isinulat lang ng pulis ang ulat ni Marisol at sinabing maghintay na lang ng kaunti pa. Lumabas si Marisol sa istasyon ng pulis na tila tolero. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang anak, kundi dahil sa kawalang pakialam na kanyang nasaksihan mismo. Para bang ang sistemang dapat ang nagbibigay proteksyon ay pumikit sa oras na pinakakailangan siya. Dahil alam niyang ang paghihintay ay maaaring magpalala sa sitwasyon, nagpasya si Marisol na kumilos sa sarili niyang paraan. Habang patuloy niyang hinihikayat ang mga otoridad na umaksyon, siya mismo ay nagsimulang mag-imbestiga. Nagpasya siya ng sunod-sunod na ulat sa iba't ibang tanggapan, humiling ng mga update at paulit-ulit na nananawagan na seryosohin ang pagkawala ni Marta. Ngunit pareho pa rin ang sagot, naipit ang lahat sa proseso. Walang malinaw na ebidensya na may nangyaring kakaiba, kaya ang kaso ni Marta ay hindi pa rin itinuturing na prioridad. Lumipas sa mga araw, wala pa ring balita kay Marta at sa paningin ng mga pulis, nanatili itong kusang pagkawala lamang. Ang kawalan ng agarang aksyon na yon ang nagbigay ng oras kay George Ignacio Palma, oras upang magplano, oras upang magtago, oras upang alisin ang mga bakas. Sa mga susunod na buwan, ang pagkabigo ng mga otoridad na agad kumilos ay magiging isa sa pinakapinuna sa buong kaso. Isang nasayang na pagkakataon na maaaring nakapigil sana sa mas masamang mangyari. Sa huli, inilipat ang kaso sa pambansang ahensya ng Spain, ang Guardia Civil. Dahil sa matinding panawagan ng publiko at sa walang tigil na pagsisikap ng pamilya ni Marta, napilitan ng mga pulis na muling buksan at seryosohin ang investigasyon. Muling sinimulan ng mga investigador ng Guardia Civil ang pagsisiyasat mula sa lokasyong ibinahagi ni Marta bago siya mawala at sinundan ang huling mga galaw na natukoy mula sa kanyang mga komunikasyon. Dumating sila sa bahay sa Manuel, ang parehong tirahan na konektado kay George Ignacio Palma. At kahit mula sa labas pa lang, may kakaiba ng pakiramdam ang mga investigador. Sarado ang lahat ng bintana, mahigpit ang mga kortina,
Parang inihiwalay ang bahay sa buong paligid. Nang hilingin ng mga pulis na makapasok upang magtanong, tumanggi si Palma na nagsabing ginagamit lang niya ang karapatan niyang huwag magpahintulot. Dahil dito naantala ang proseso. Ngunit dahil mayroon ng formal na ulat at dahilan upang magsagawa ng pagsusuri, agad silang humingi ng search warrant. Pagkapasok ng mga investigador, napansin nila agad na may hindi pangkaraniwan. Ang kusina at banyo ay tila bagong linis ng mabuti. May matapang na amoy ng panlinis sa hangin at ilang dekorasyon ay tila inalis o itinapi. Sa isa sa mga silid, may nakita silang mga damit at pambabae, posibleng pag-aari ni Martha. Sa basurahan sa labas ng bahay, may mga tissue at tela na may kakaibang marka. May ingat na kinuha ng mga investigador ang mga sample, mga piraso ng tela, tibla ng buhok, at iba pang material na maaaring makatulong sa pagsusuri. Sa isang bahagi ng dingding, may mga bahagyang bakas na nakita lamang kapag tinamaan ng espesyal na ilaw. Lahat ng natuklasan ay maingat na dokumentado at ipinadala sa laboratorio para sa forensic analysis. Kasabay ng pagsusuri sa bahay, kinuha rin ng Guardia Civil ang data mula sa cell towers upang matunton ang huling aktibong signal ng telepono ni Martha. Ang mga sumunod na natuklasan ng mga investigador ay nakakakilapot. Ang signal ng telepono ni Martha ay tuluyang nawala malapit mismo sa bahay ni Palma at ang huling lokasyon na naitala ay eksaktong tugma sa geolocation na ipinadala ni Martha sa kanyang ina noong gabi ng November 7. Mula noon, wala nang anumang galaw, walang tawag, walang mensahe, walang senyalis ng buhay mula sa kanyang telepono. Doon tuluyang nakumpirma ang kinatatakutan ng marami. Nakarating talaga si Martha sa bahay ni Palma at matapos noon, tuluyang naglaho ang lahat ng komunikasyon. Dahil sa dami ng ebidensyang lumilitaw, opisyal nang binago ng mga otoridad ang klasifikasyon ng kaso. Si Martha ay hindi na itinuturing na simpleng nawawala. Ito na ngayon ay posibleng kaso ng karumal-dumal na krimen. Samantala, lalo pang nagdulot ng pagdududa ang kilos ni George Ignacio Palma. Magulo ang kanyang mga pahayag. Hindi niya maitama ang oras at detalye ng kanyang mga sinabi. At bumagsak ang kanyang alipay sa harap ng mga tanong ng mga investigador. Halata ang kanyang pag-iwas at pagkabalisa. Mga ugaling nagpalakas lalo sa suspetsa. Dahil dito, mas umigting ang investigasyon. Tinawag na ang mga forensic expert at DNA team upang magsagawa ng masusing pagsusuri. Ang dating kaso ng nawawalang tao ay tuluyan ng naging malaking investigasyon ng krimen. May matibay na palatandaan na may nangyari sa loob ng bahay na yun sa Manuel, ang huling lugar na nakitang buhay si Martha Calvo Boron. Ngunit bago pa makumpleto ang lahat ng pagsusuri, naglaho si Palma. Habang nananatiling aktibong crime scene ang bahay sa Manuel, ang mismong lalaki ay biglang nawala. Nadiskubre ng mga investigador na matapos ang unang panayam sa kanya, tahimik siyang umalis sa bahay. Pinatay ang kanyang cellphone, iniwasan ang kanyang mga dating kakilala at parang binura ang sarili sa mapa. Halos isang buwan nang lumipas na walang anumang bakas ni Palma. Wala sa alinman sa kanyang dating tirahan ang nagpapakita ng aktibidad. Walang kaibigan, kapitbahay o kakilala ang nakakita o nakarinig sa kanya. Naniniwala ang mga otoridad na sinasadya niyang magtago. Iniiwasan ang anumang pananagutan habang patuloy na umiinit ang investigasyon laban sa kanya. Hanggang sa December 4th, nang mangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Bigla na lang nagpakita si George Ignacio Palma papunta sa istasyon ng Guardia Civil ng Kusang Loob. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagtakas, ang kanyang biglaang pagbabalik ay nakapagtataka at ang sumunod niyang ginawa ay mas lalong ikinagulat ng lahat. Nagsabi siya ng nais niyang umamin. Sa ilalim ng formal na pagtatanong, ibinahagi ni Palma ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, habang magkasama raw sila ni Martha sa kanyang bahay, nagkaroon daw ng insidente. Matapos silang parehong gumamit ng mga ipinagbabawal na sangkap. Sinabi niyang bigla raw nawalan ng mali si Martha at wala raw siyang nagawa. Dahil sa sobrang takot, aniya, hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, kaya nakagawa siya ng maling desisyon. Ang pagtatago ng katawan ng babae sa halip
na humingi ng tulong. Ayon sa kanyang salaysay, sinagawa niya ang pagtatago ng katawan sa banyo gamit lamang ang mga bagay na mayroon siya noon at ikinalat raw ang mga bahagi sa iba't ibang basurahan sa Valencia. Iginiit ni Palma na wala raw siyang intensyong manakit at ang tanging pagkakasala niya ay ang pagtatago ng katotohanan sa halip na agad na umamin. Ngunit mula pa sa simula, hindi kumbinsido ang mga investigador. Ang kanyang mga pahayag ay hindi tugma sa mga pisikal na ebidensya. Ang mga kilos niya pagkatapos ng insidente, ang pagtatago, ang pagtakas at ang pagwasak ng mga bakas ay hindi ugali ng taong nagulat lang sa isang aksidente. Para sa mga investigador, malinaw. May mas malalim at mas madilim na katotohanan ng pilit niyang tinatago. Ngunit sa kabaligtaran ng kanyang mga pahayag, ang paraan ng pagtatago sa katawan ay malinaw ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano. Hindi ng isang taong nagpanik sa biglaan. May kaayusan, pagkakapare-pareho at sistema sa kanyang ginawa. Mga palatandaang hindi maikakaila. Mga palatandaan ng intensyon, hindi ng aksidente. Maging ang mga forensic expert ay hindi kumbinsido. Ayon sa kanila, hindi basta-basta nagkaganap ang overdose nang walang anumang pisikal na palatandaan. At dahil walang natagpo ang katawan, imposibleng maisagawa ang autopsy na magpapatunay o magpapasinungaling sa sinabi ni Palma. Ang kakulangan na yun, ang kawalan ng mismong katawan ni Marta, ang naging pinakamalaking hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Sa puntong iyon, ang salaysay ni Palma ay nananatiling walang basihan. Kaya't sinimula ng mga otoridad ang mas malalim na pagsisiyasat sa kanyang nakaraan. Lumabas ang isang madilim na larawan. May record criminal si Palma, may kaugnayan sa ilegal na kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. At noon pa man ay may mga suspetsa ng marahas na pag-uugali. Lahat ng ito, ang kanyang pagtakas, ang mga hindi kapani-panawalang paliwanag, at ang pagsisikap niyang burahin ang mga bakas ng katotohanan ay nagpatibay sa teorya ng mga investigador na ito ay isang sinadyang pagpatay, ngunit itinago sa anyong aksidente. Sa halip na tapusin ang kanyang pag-amin ng kaso, yun pa ang naging simula ng masinsinang pagbusisi sa kanyang pagkakasangkot sa pagkawala at pinaniniwala ang pagkamatay ni Marta Calvo Boron. Pagkalipas ng ilang araw, nang ilabas ng mga otoridad sa publiko ang larawan ni George Ignacio Palma, isang alo ng mga bagong ulat ang biglang sumiklab. May mga babaeng lumapit sa pulisya, mga taong dati walang kaugnayan sa kaso ni Marta. Ngunit ngayon ay nagpasya ng magsalita. Isa sa mga unang naglakas sa loob ay si Arinia. Ayon sa kanya, nang makita niya ang mukha ni Palma sa telebisyon, para bang bumalik ang bangungot na matagal na niyang tinatago. Ikinuwento niya ang isang traumatikong karanasan matapos silang magkakilala sa isang escort site. Dinala raw siya ni Palma sa kanyang bahay. Naglabas ng ipinagbabawal na sangkap at pinilit siyang makisabay sa kabila ng kanyang pagtanggi. Pagkatapos nang siya ay mawalan ng malay, pinagsawalang bahala lamang siya ng lalaki na para bang walang nangyari. At matapos lumantad si Arinia, isa-isa nang sumunod ang iba. Ilang kababaihan ang nagbigay ng magkakahawig na salaysay sa Guardia Civil. Bagaman nagkaiba-iba ang mga detalye, ang pattern ay nakapabahala sa pagkakapareho. Si George Ignacio Palma gumagamit ng internet upang makipagkita, nag-aalok o nagtutulak ng paggamit ng ipinagbabawal na sangkap. At matapos nito, nagpapakita ng marahas o mapanganib na asal. Sa halos lahat ng kaso, ang kaligtasan at kalusugan ng mga babae ay nalagay sa panganib. Unti-unting nabuo ang malinaw na larawan. Online na pakikipagkita, droga, agresyon at kawalan ng konsensya. Isang nakakatakot na pattern ng pag-uulit. Tila ba may plano, may pagpili at may sistematikong paraan. Dahil dito, lumawak ang kaso. Hindi na ito simpleng pagkawala ni Marta. Ngayon, sinisilip na ng mga otoridad kung may mas marami pang biktima. At doon natuklasan ng investigasyon ang dalawang misteryong pagkamatay na unang inakalang walang kaugnayan. Ngunit ngayon ay posibleng konektado kay Palma. Si Arlene Ramos, isang babaeng mula sa Brazil, ay idineklarang patay sa ospital matapos ihatid ng isang lalaking biglang naglaho. Sa unang tingin, overdose daw ang dahilan. Ngunit ayon sa medical report,
may mga palatandaang hindi tugma sa aksidente. At sa tulong ng CCTV at records ng sasakyan, kinumpirma ng pulisya ang lalaking yun ay si George Ignacio Palma. Sumunod naman si Lady Marcela Vargas, isang babae mula sa Colombia na natagpuang wala ng buhay sa inuupahang apartment. Sa isinagawang autopsy, lumabas na may mga pinagbabawal na sangkap sa katawan ni Arlene Ramos. Ngunit higit pa roon, may nakita rin mga palatandaan ng pisikal na pananakit. Mula naman sa cellphone data, nakumpirma na ang huling taong nakausap niya bago siya pumanaw ay walang iba kundi si George Ignacio Palma. Parehong sina Arlene at Lady Marcela ay nagtatrabaho sa escort industry at dito nagsimulang makita ng mga investigador ang mas malalim na motibo. Naniniwala silang sinadya ni Palma na targetin ang mga babaeng nasa ganitong hanap buhay. Gamit ang kanyang mapanlinlang na karisma, nag-aalok siya ng ipinagbabawal na sangkap. Inaanyayahan silang pumunta sa mga liblib na lugar. At kapag nawalan na ng malay ang kanyang mga biktima, pinababayaan niya silang magdusa o mas masahol pa, inaabuso habang wala silang malay. Walang pag-aalala, walang awa, walang pagtulong. Ang pinakamatindi, ang mga pagkamatay na ito nangyari bago pa man mawala si Marta Calvo. Ngunit noong panahong yun, hindi nakita ng mga otoridad ang koneksyon. Ang mga insidente ay tinuring na magkakahiwalay, walang kinalaman sa isa't isa. Hanggang sa kaso ni Marta ang nagbago ng lahat. Doon lamang nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso. Ang mga dating hiwalay na kwento ay ngayon ay bumubuo ng isang nakakatakot na pattern. Sa paglipas ng mga taon, si George Ignacio Palma ay kumilos na parang isang taong may sistemang sinusunod. Hinahanap niya ang kanyang mga biktima online. Karaniwang mga kababaihang nag-aalok ng escort services. At sa bawat kaso, isang bagay ang palaging naandun kay karaniwang ibinibigay niya sa capsule form. Ayon sa mga ulat medikal, ang mga kapsulang ito ay nilulunok at nagdudulot ng matinding epekto sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang doses ay napakadelikato, nakamamatay kahit sa may mataas na tolerance. Sa kaso ni Arlene Ramos at ng ilan pang kababaihan, natagpuan ang labis na dami ng cocaine sa kanilang katawan. Patunay na hindi ito basta aksidente. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre rin ng mga pulis ang nakakapangilabot na digital trail ni Palma. Ang kanyang mga mensahe, pare-pareho ang tono, ang salita at ang alok. Parang template, isang paanyaya ng kasiyahan. Ngunit sa likod nito ay bitag ng panganib. At ang pattern ay paulit-ulit, pakikipagkita online, alok ng ipinagbabawal na sangkap, pagkawala ng malay ng biktima, at pagkatapos, karahasan at pagtatago ng katotohanan. Walang duda, ito ay hindi biglaan, ito ay planado. May sistema siya, isang mababa ang panganib ngunit mataas ang kontrol na paraan para pagsamantalahan ng mga babae. At sa kanyang isipan gumagana ang plano, kaya't hindi na siya nagbago ng estilo. Ginamit niya ito ng paulit-ulit. Nang sumapit ang taong 2022, nagsimula ang paghahatol kay George Ignacio Palma. Isang paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa. Puno ang korte ng mga reporters, mga grupo para sa karapatan ng kababaihan at ang mga mamamayang sabik sa katarungan. Ngunit higit sa lahat, ang boses ng mga biktima at ng ina ni Marta, si Marisol Boron, ang tunay na nagbigay buhay sa paglilitis. Isa-isang humarap sa korte ang mga nakaligtas, mga kababaihang matagal na nanahimik. Ngayon ay nagsalita. Detalyado nilang inilahad kung paano sila inalok, tinukso at kalaunan pinahamak. Lahat ng salaysay ay nagtuturo sa iisang direksyon, sa kalamigan ng loob ni Palma, sa kanyang kawalan ng damdamin o pagkakonsensya. Bagaman nagkaiba-iba ang lugar at panahon, ang kwento ay pare-pareho. Isang pattern ng pang-abuso at manipulasyon na paulit-ulit niyang isinasagawa hanggang sa wakas kay Marta. At may tumayo sa witness stand si Marisol Boron, ang ina na mulat sa pool ay hindi tumigil sa paghahanap. Ang buong korte ay natahimik. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit matatag habang sinasabi niya, wala nang ibang dapat pang magdusa tulad ng anak ko. Ang ginawa niya ay hindi aksidente, ito ay sinadya. Tahimik ang buong silid ng hukuman habang nagsasalita si Marisol Boron. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit ramdam ng lahat ang lalim ng kanyang dalamhati.
Hindi siya humingi ng paghihiganti. Ang hinihingi niya ay katotohanan at katarungan. Ang kanyang pahayag ay naging sentro ng kaso, ang boses ng isang inang nawalan ng anak na nagbigay ng bigat at damdamin sa mga ebidensyang inilatag ng mga taga-usig. Samantala, ang kampo ni George Ignacio Palma ay tila nagkakandautal sa kanilang depensa. Aminado siya nakipagkita kay Marta at gumamit ng ipinagbabawal na sangkap. Ngunit iginikit niyang ito raw ay aksidente, isang overdose na hindi niya sinasadya. Tungkol naman sa iba pang kaso, sinabi niyang lahat ng pakikitungo niya sa mga babae ay kusang loob at ang mga nangyari pagkatapos ay malulungkot na aksidente lamang. Ngunit ang mga ebidensya ay ibang kwento ang sinasabi. Ang mga taga-usig ay matibay ang pagkakahani ng kaso. Hindi lang ito tungkol sa kilos, kundi sa malinaw na pattern ng hangarin at pamamaraan. Paulit-ulit, pare-pareho ang estilo, at lahat ng yun ay may iisang layunin. May dokumento, may forensic evidence, may mga mensahe, data sa lokasyon, at ang mga saksi. Lahat ang nagtuturo sa iisang konklusyon. Hindi ito pagkakamali. Isa itong sistematikong pang-abuso. Tumagal ng ilang linggo ang paglilitis. Dose-dose ng saksi ang humarap. Bawat insidente ay sinuri ng detalyado. Ngunit paulit-ulit, isang mensahe ang nangingibabaw, ang panganib ng pag-uulit. Ayon sa mga taga-usig, si Palma ay kumilos sa loob ng mahabang panahon nang walang bahid ng pagsisisi o pagpigil sa sarili. At dahil dito, dapat lamang siyang hatulan ng pinakamabigat na parusa. Sa kabuuan ng paglilitis, sinubukan ni Palma na magmukhang isang taong wasak at nagsisisi. Tahimik siya, madaling magsalita, laging nakayuko, para bang biktima ng sariling kalagayan. Ngunit sa mga nakamasid sa loob ng korte, ang lahat ng yun ay mukhang sinadya, parang isang papel na ginampanan at hindi totoong damdamin. Tuwing binabanggit ang pangalan ni Marta Calvo Boron, ang kanyang mga reaksyon ay tila aral at kontrolado, walang tunay na emosyon, parang isang aktibong pagtatakip ng katotohanan. Ayon sa mga psychologist na nagsuri sa kanya, si Palma ay nagpapakita ng mga palatandaan ng matinding pagkamakasarili, manipulasyon at kawalan ng empatya. Ang kanyang pagsisisi raw ay pawang salita lamang, walang laman, walang katotohanan. Sa halip na akuin ng pananagutan, itinuturo pa niya ang sisi sa mga biktima. Sinasabing kusang loob daw ang lahat, isang pahayag na tahasang sinungaling at taliwas sa mga ebidensya at testimonya. Tinukoy ng mga eksperto si Palma bilang taong puno ng kontradiksyon. Sa panlabas, isa siyang makalang, maayos at mapagkakatiwalaan. Ngunit sa likod ng anyong yun ay naroon ang isang nilalang na malamig, tuso at mapanlinlang. Bawat kilos, bawat pagpili ng biktima ay planado. Alam niya kung sino ang mahina at paano pipigilan ng kanyang pagtutol. Ang mga luha ni George Ignacio Palma sa korte ay hindi nakita bilang tanda ng pagsisisi, kundi isang pagtatangka ng manipulasyon. Habang nagsasalita ang mga biktima, siya ay tahimik, walang emosyon, walang malasakit. Ni hindi man lang niya nilingon ang mga taong kanyang sinaktan, at sa bawat pagtatangka niyang ipaliwanag at bigyang katuwiran ng kanyang ginawa, lalo lamang lumalayo ang kanyang sarili sa katotohanan. Sa mata ng hukom, hurado at anong publiko, unti-unting nababasag ang maskarang kanyang isinusuot, ang mahinahong tinig, ang mga matang laging nakayuko, ang huwad na pagsisisi. Lahat yun ay nawasak sa bigat ng mga ebidensya, mga salaysay ng mga nakaligtas at ang mga hindi mapagkakailang pattern ng kanyang mga krimen. Noong May 2022, itinuring siyang guilty sa lahat ng kaso. Kasama rito ang pagpatay kina Marta Calvo Boron, Arian Ramos at Lady Marcela Vargas, pati na rin ang karahasan at pang-aabuso sa iba pang kababaihan. Si Palma ay hinatulan ng 159 years na pagkakakulong. Kasama rito ang mga kasong murder, sexual assault at paglabag sa batas sa ipinagbabawal na gamot. Pinatunayan ng korte na alam niya ang panganib ng kanyang ginawa, ngunit sinadya niya pa rin ituloy. Inatasan din ng korte na magbigay ng malaking danyos para sa mga biktima at kanilang pamilya. Si Marisol Boron, ina ni Marta, ay pinagkalooban ng 640,000 euro bilang kabayaran sa emosyonal at psikolohikal na pinsala. Ang pagtanggi ni Palma na akuin ang kanyang kasalanan
Ang pagsisisi sa mga biktima at ang kawalan ng kahit bahagyang pagsisisi ay itinuturing ng mga nagpapabigat sa salik ng kanyang sentensya. Kahit sa mga kasong walang nahanap na bangkay o walang direktang saksi, ang bigat ng ebidensya ay sapat para hatulan siya. Noong July 2023, muling sinuri ng Korte Suprema ng Espanya ang kaso at dito tumaas pa ang bigat ng hatol. Ayon sa mga magistrado, hindi sapat ang orihinal na parusa upang ipakita ang bigat at kalupitan ng mga krimen. Kaya't pinalitan ng hatol mula 159 years, ginawa itong habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 25 years. Bago pa man siya maaaring isaalang-alang para sa parol. Tinaasan din ng kabayaran sa ilang pamilya ng mga biktima. Sa huli, muling pinagtibay ng korte ang katotohanan. Ang mga krimeng ginawa ni George Ignacio Palma ay planado, sistematiko at lubhang malupit. Walang pag-asa sa pagbabago at ang buhay sa loob ng kulungan ang tanging katarungan para sa pinsalang iniwan niya. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.